Isa ang Tomb Raider King ngayon mga lods sa mga bagong anime na mabilis na pinag-uusapan ng maraming fans. Kaya kung gusto ninyong mauna sa kwento at malaman ang mga susunod na mangyayari bago pa ito may palabas sa anime, simula ngayon ay susundan na natin ang buong kwento nito mula sa manhwa. Kung handa na kayo, simulan na natin. Habang nag-uusap sina So Ju-on at Abi Kiyoshi, bigla na lamang umugong ang buong paligid at niyarinig ng isang napakalakas na lindol. Sa pagkakataong iyon, napangiti si So Ju-on at sinabi sa kanyang sarili na, "Bingo! Ito mismo ang Tom na hinihintay kong lumitaw." Kasunod nito, makikita naman si Abi Kiyoshi na natawa at nagsabing, "Haha, ang lakas ng ingay. Nangyari nga ito gaya ng inaasahan." Kasabay nito, biglang nag-ring ang cellphone ni Abi Kiyoshi. Agad niya itong sinagot. "Hello? Lumilitaw na ang tomb." Sumagot naman ang nasa kabilang linya. "Alam ko, pero may mas mahalagang bagay kang dapat malaman. Matatanggap lang namin ang panibagong propesiya. Ayon dito, malapit sa iyo ngayon ang Korean na nakakuha ng gold at silver axe relic." Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Abi Kiyoshi. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap. "At hindi ako sigurado kung anong ibig sabihin nito, pero nakasaad din sa propesiya na dapat kang mag-ingat sa alak." At bigla naman naalala ni Abi Kiyoshi na binuhusan siya ng beer ni Ju-on. Kaya napasabi siya sa kanyang sarili na, yung beer. Kung ganun, siya palang tinutukoy sa propesiya. Visit, nakalusot na yung tusong gagong yun. Kailangan ko muna siyang hanapin. Sabihin nyo agad sa akin kapag may lumabas na panibagong propesiya. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Ju-on. Habang pinagmamasdan ni Ju-on ang paligid, napasabi siya sa kanyang sarili, "Bakit napakalakas ang enerhiyang nararamdaman ko?" At sinundan pa nga niya ito ng, "Ibang-iba ito kumpara nung huli. Mukhang isang napakabangis na relic ang lalabas sa pagkakataong ito." Maya-maya, may biglang sumigaw sa kanya, "Hoy! Ikaw!" At paglingon nga ni Ju-on, nakatutok na sa kanya ang baril ni Abi Kiyoshi. "Huwag kang gagalaw kung ayaw mo magkaroon ng butas ang ulo mo. Buksan mo ang bag mo, bilisan mo. Nabibingi ka ba?" At napasagot naman si Ju-on na, "Ano? Ikaw na naman?" At sa sandaling iyon, isang napakalakas na ugong ang biglang umalingaw-ngaw. "Ano yun?" At kasabay nito, lumabas ang system message kay Ju-on. Magkakaroon ng napakalakas na pagbuga ng enerhiya sa lokasyong ito. Biglang nagbitak ang sahig at kasabay ng pagsiklab ng isang nakakasilaw na liwanag. Makalipas ang ilang sandali, nabiyak ang lupa at bigla silang nalipat sa ibang lokasyon. Pagmulat nila, bumungad sa kanilang napakaraming patibong na nakakalat sa paligid. Napasigaw ang mga tao. "Anong nangyayari? Ano ito? Ayos ka lang ba? Hoy, gumising ka!" Samantala, sinabi naman ni Ju-on sa kanyang isipan, "Maraming sibilyan ang nadamay rito. Imposibleng aksidente lang silang nahila papasok sa relic na yon. Isang tomb na puno ng mga sirang sandata. Napuntahan ko ng lugar na ito bago ako namatay." Ito ang tomb ng Japanese relic na si Muramasa. Ang Muramasa ay ang pangalan ng isang angkan ng mga Japanese swordsmith noong medieval period. Ang mga espadang kanilang ginawa ay naging tanyag sa buong Japan at kinilalang mga obra maestra noon pa man hanggang sa kasalukuyan. Ngunit nagkaroon ng matinding alitan ng angkan ng Muramasa at ang shogun na si Tokugawa Ieyasu. Ang kanyang lolo, ama at maging ang kanyang anak ay pawang nasaktan gamit ang mga sandatang gawa ng Muramasa. Dahil dito, iniutos niyang sirain ang lahat ng mga Muramasa blades. Mula noon, kumalat ang pag-uusap-usapang isinumpa ang mga espadang iyon. At sa isip naman ni Ju-on, sinabi niya, "Hindi ko alam kung dahil ba sa kasaysayan nito, pero natatandaan kong isa ito sa mga tomb na pinakamapanganib para sa mga tao." Kasabay nito, lumabas ang system message, "Warning, the relic's bloodthirsty aura is gradually penetrating your body. Warning, your skin is gradually deteriorating. Protection is required." Unti-unting nagsimulang magkasugat ang katawan ni Ju-on. Kaya napasabi siya, "Nagsimula na pala. Kailangan ko malinis agad ang tomb na ito." Ngunit sa sandaling iyon, nakalapit na sa kanyang likuran si Abi Kiyoshi. Habang nakatutok ang baril, sinabi nito, "Huwag kang gagalaw. Buksan mo ang bag at mga bulsa mo." At sa isip ni Ju-on, napasabi siya, "Visit, inaatake mo ba ako ng patalikod dahil napagkamalan mo akong sundalo o kung ano?" Pagkatapos ay direkta niyang sinabing,
Ano ito? Huldapan? Napakunot naman ang noo si Abby Kiyoshi. Ano? At sumagot si Ju-on na, bakit naman kita susundin? At napatawa na lang si Abby Kiyoshi. Hahaha, gusto mo bang mamatay? Huwag kang magmatigas kung ayaw mo mabaril. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Ju-on. Kung gusto mo akong barilin, sige lang. At dito napasabi na lang si Abby Kiyoshi na, ano? At nagpatuloy si Ju-on na, pero mas mabuting wag mo nang subukan dahil hindi rin uubra. Pagkatapos, itinutok ni Abby Kiyoshi ang baril sa hita ni Ju-on at sinabi nito na, isa kang gago no, pagsisisihan mong tinawag mong bluff ang pagbabanta ko. Mukhang kailangan kong butasan ng binti mo para matauhan ka. Sige, gagawin ko ang... Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang sumabog ang baril sa kanyang kamay. Ah! Namilipit siya sa matinding sakit habang sugatan ang kanyang kamay. At saka sinabi ni Ju-on na, kita mo, sinabi ko na sa iyo, walang silbi ang modernong armas sa loob ng mga tomb. Ayaw ng mga relic na magkaroon ng anumang kalamangan ng mga tao. Habang namimilipit sa sakit, sinabi ni Abby Kiyoshi na, paano mo nalaman yan? Ikaw nga ang kumuha ng gold at silver axe relic, hindi ba? At dito, ngumiti si Ju-on at sinabing, tama. Kasabay nito, hinablot niya si Abby Kiyoshi sa kwelyo at sinabing, akin na ang mga relic na yon, kaya kalimutan mo na. At dito napasigaw si Abby Kiyoshi, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ngunit walang pakialam si Ju-on. Sobrang istorbo mo kaya lumayo ka na. Kasabay nun, malakas niya itong ibinalibag. Bigla na lamang may kakaibang nilalang na nabuo mula sa lupa. Para silang mga nilikhang putik at buhangin na halimaw. Mabilis na yumakap at humablot kay Abby Kiyoshi. Sa sobrang gulat napasigaw na lamang siya, ano bang mga ito? At dito napatawa naman si Ju-on. Haha, tanga. Mahirapan ka ngayong makaalis dyan. At pagkasabi nga niya nito, agad siyang tumakbo palayo. Samantala napasigaw naman si Abby Kiyoshi, hoy! Visit kang gago ka! Pagkatapos ay humarap siya sa mga taong nasa paligid at sinabi nitong, hello everyone! Magiging maayos ang lahat. Huwag kayong magpanik. Mayroon ba rito marunong magsalita ng Japanese? Nagtataka naman pinagmasdan siya ng mga tao. Maya-maya may isang lalaki ang sumagot. Meron, konti lang. At dito sinabi ni Abby Kiyoshi, ayos, maaari ka bang lumapit ng kaunti? Ngunit may isang tao ang agad na pumigil. Teka, sandali lang. May baril ang lalaking yan. Paano kung delikado siya? At sumagot naman ang isa na, kahit na, hindi naman natin siya pwedeng pabayaan. Habang hawak pa rin siya ng mga halimaw, sinabi ni Abby Kiyoshi, hello, everyone! Pakalmahin nyo lang ang inyong sarili. Miyembro ako ng Japanese Excavation Team at sinanay ako para sa mga ganitong sitwasyon. Nangangako ako mailalabas ko kayong lahat ng ligtas. Samantala, lumipat ang eksena kay Ju-on. Habang tumatakbo, napatigil siya at sinabing, tingnan nga natin, anong mga relic kayang dala ng gagong yun? Noong ibinalibag ko siya, nadukutan ko rin ang mga bulsa niya. Tanga talaga, nakikipag-away siya kahit wala siyang alam tungkol sa mga tomb na ito. At pagkatapos, inilabas niya ang manakuha niyang relic. At isa nga rito, ang isang lubid na pulseras at ang isa naman ay isang rice cake. Ang mga relic na ito ay mula sa kwentong bayan tungkol sa magkapatid na naging araw at buwan. Isang tigre ang humabol sa kanilang pamilya habang hinihingi ang kanilang mga rice cake. Ngunit bumabang isang lubid mula sa langit upang iligtas ang magkapatid. Inakyat nilang lubid patungo sa kalangitan at doon sila naging araw at buwan. Hindi mataas ang rank ng mga relic na ito, pero mukhang magiging kapaki-pakinabang din sila. At kasabay nito, lumabas ang system message. Petty Pickpocket. Nakakuha ka ng bagong title na nag-activate ng bagong skill. Tomb Raider Basic Skill. Nimble Fingers has been activated. At napasabi si Ju-on na, oh, skill? Ibig sabihin nakuha ko na lahat ng 4 na skills? At kasabay nito, ipinakita ng system ang 4 na skill na mayroon siya. Spy, Linguistics, Tomb Excavation, Nimble Fingers. Pagkatapos ay muling nagsalita ang system. Matagumpay mong nagising ang 4 na skills na matagal nang natutulog sa loob mo. Isa ka ng ganap na Tomb Raider. Mission complete. Makukuha mo ang iyong reward pagkalabas mo ng tomb. Dito nagulat si Ju-on. Ha? May reward? At dito napangiti siya at sinabi sa kanyang sarili, mukhang tinatrato talaga ako ng munting kuwak na yun na parang karakter sa isang laro.
Sige, paglaruan mo lang ako kung gusto mo. Total, sinabi mong bibigyan mo ako ng reward. Wala naman akong irereklamo ron. Ngunit bigla siya nakarinig ng mga sigaw. Ah! Lumayo kayo! Tulungan niyo ako! At dito, napatingin si Ju-on sa direksyon ng ingay. Anong nangyayari? Galing sa ibabang sigaw na yun. At pagtingin nga niya, nakita niyang maraming taong nagkakagulo. Sa gitna nila, isang babae na may hawak na kutsilyo at tila aatakihin ng isang lalaki. At sa isip ni Ju-on, napasabi siya, isa naman ba itong patibong? Samantala, nagsisigawan na ang mga tao. At sinabi nga ng isa na, pigilan niyo siya! Hoy bata, kumalma ka! Ngunit halatang wala sa sarili ang batang babae. Nanlilisik ang kanyang mga mata at tila wala na siyang kontrol sa kanyang katawan. At sinabi naman ng isa na, sa tingin ko hindi na niya tayo naririnig. At dahil dito, napagtanto agad ni Ju-on ang sitwasyon. Sinapian na siya. Sigurado kung sino mang mahawaan ng kutsilong iyan ay masasapian din. Kukontrolin din ang kutsilong sino mang masugatan ito. Ibig sabihin, habang mas maraming tao rito, mas marami rin itong mabibiktima. At mas lalo nito may papakalat ang kabaliwan nito. Ang layunin ng patibong na ito ay patayin ang lahat ng narito. At ang tulay na ito, humahaba ito depende sa dami ng mga taong nasa hukay. Habang mas maraming tao, mas humahaba ang tulay. Isa itong sacrificial trap. Paglapit ni Ju-on, tinanong niya ang mga tao, hoy, sino ang nagtulak sa inyo sa hukay na ito? Yung Japanese ba? At sumagot ang isang lalaki na, oo, siya nga. Kumanta siya ng kung anong kakaibang awit. At bigla na lang nawala ang patibong na humahawak sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa niya ito sa amin. Pagkatapos namin siyang tulungan, at sinabi pa niyang kailangan daw naming mamatay para maprotekta ng isang sikreto. At dito, napamura si Ju-on. Visit na gagong yun. Malamang inutusan siya ng gumagamit ng prophetic relic. Pagkatapos, ay agad siyang bumaba sa hukay at sinabi ng mga tao na, mag-ingat ka! Maraming patalim na kausdi sa pangapader. Habang pababa siya, isa-isa niyang winasak ang lahat ng mga patalim na humaharang sa kanyang dinaraanan. Ngunit paglapag pa lamang niya sa ibaba, biglang lumingon ang babaeng wala sa sarili at walang pag-aalinlangan na sinugod siya nito. At napasigaw ang mga tao, mag-ingat ka! Papunta na siya sa'yo! At sa isip ni Ju-on napasabi siya, subukan ko kayang bago kong artifact. Pagkatapos ay inilabas niya ang relic na inuutos nito na, Lubid, pigilan mo siya! At kasabay nito inihagis niya ang artifact. Agad na kumilos ang lubid at mahigpit na itinali ang nag-aamok na babae, dahilan upang tuluyan itong mapigilan. At dito napangiti si Ju-on. Ang convenient palang gamitin ito. Ngayon magpakabayad ka muna. Kukunin ko na ang kutsilyong yan. Habang hawak ni Ju-on ang kutsilyo, bigla itong nagsalita. Sino ka ba? Pero wala akong pakialam. Ngayon, patay mo sila. Patay mo ang lahat ng tao. At sumagot si Ju-on na, ang kapal ng mukha mong utusan ako. Kasabay nito, lumabas ang system at ipinakita ang rank ng relic. Rank C? At sinabi ni Ju-on na, isa ka lang naman palang ordinaryong relic. Pero ang laki ng ulo mo ah. Isa ka sa mga walang kwentang relic na nagkalat lang sa mga susunod na tomb na parang mga bato. Nasaan ang boss ng relic ng tomb na ito? Pagkasabi nito, basta na lamang niyang itinapon ang kutsilyo. At kasabay nito, bumalik na sa katinuan ng batang babae at nagsabing, excuse me, maaari mo ba akong tulungan dito? At dito nga ipinakita na nagsalita ang relic na lubid at tila nakikipaglaro ito sa babae. Hoy tao, makipaglaro ka sa akin! Makipaglaro ka sa akin! At sa isip ni Ju-on napasabi siyang, baliw na relic. At pagkatapos sinabi niyang, kung tutusin, talaga nagdudulot ng gulong mga relic kapag pinababayaan lang. At dito, iniutos niya na, hoy bumalik ka na rito. Humarap siya sa mga tao at sinabi naman nito na, ilalabas ko kayong lahat dito, pero wala akong oras para sagutin ang mga tanong ninyo. Samantala, sa kabilang banda, malakas na tumawa si Abi Kiyoshi. Isa talaga akong henyo. Naalis ko na ang lahat ng istorbong saksi sa pamamagitan ng paghulog sa kanila sa patibong na yun. At nahanap ko na rin ang silid kung saan naroon ang Muramasa relic. Kukunin ko na lang ang Muramasa. At pagkatapos ay papatayin ko ang lintik na Korean na yun. Ang gagong naglakas ng loob na nakawin pa ang mga relic ko. Hintayin mo lang at mauhuli rin kita. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo yun.
Habang isa-isang sinusuri ang mga sirang espada sa paligid, napamura siya. Visit, puro sirang espada ang nandito. Nasaan bang Muramasa? Maya-maya may boses siyang narinig. Nandun siya! Galit na nilapitan siya ng mga taong nakaligtas. Paano mo nagawang lokohin kami at tangkay kaming patayin? Patay ka sa amin! At agad siyang sinugod ng mga ito. Nagulat si Abi Kiyoshi. Ano? Paano kayo nakalabas? Wala na siyang nagawa kundi mabugbog hanggang sa bumagsak sa sahig. At ilang sandali pa nga, dumating na si Ju-on. At sinabi nito, grabe, wala ka na talagang pag-asa. At dito, galit na tumingin si Abi Kiyoshi. Ikaw ang may gawa nito? At sumagot si Ju-on na, syempre, sino pa ba? Hindi ako makapaniwalang hindi mo pa rin nahanap ang relic kahit nauna ka na ha. Ang tanga mo talaga. At kasabay nito, ginamit niya ang gold axe relic. Hanapin mo ang kayamanan. At agad na itinuro ng relic ang tunay na Muramasa. Pagkatapos, nakangiting sinabi ni Ju-on na, hindi mo man lang nakita ang bagay na nasa harap mismo ng ilong mo. At dito, napasigaw si Abi Kiyoshi. Hindi! Imposible! Sirang lumang espada lang ang Muramasa. At sumagot si Ju-on na, lalabas lang ang tunay nitong anyo kapag na-activate na. Biglang nagsalita ang Muramasa. Magaling! Nahanap mo ako, hangal na tao. Ngunit wasak at sira ang aking katawan. Kung nais mong gamitin ang aking kapangyarihan, kailangan mong ialay ang dugo ng 10 sakripisyo. Kailangan kong uminom ng dugo ng mga tao upang may balik ang aking katawan. Kapag nabigo ka, habang buhay ka makukulong sa tomb na ito. At dito, nagulat si Abi Kiyoshi. Sinong nagsasalita? Kalokohan to. Samantala, nagkagulo ng mga tao. Ibig bang sabihin 10 sa atin na kailangang mamatay? Hindi. Imposible. At kalmado naman tumingin si Ju-on sa espada. Ganyan talaga mga bladed relic. Kaya yan ba ang pagsubok mo? At sumagot ang Muramasa na, tama, ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ang mga taong yun. Ngunit diretsahan itong tinanggihan ni Ju-on. Ayoko. At dito, nagulat ang Muramasa. Ano? At sinabi ni Ju-on na, ipapatikim ko sa iyo ang domination ko. At kasabay nito, mahigpit niyang pinisil ang Muramasa. Napasigaw ang relic. Anong ginagawa mo? At sakit! At sinabi ni Ju-on na, ikaw ang sinusubok dito, hindi ako. Magpasakop ka sa akin o dudurugin kita sa milyong-milyong piraso. Tumigil ka na sa paglaban at magpasakop ka, Muramasa. Galit na galit ang Muramasa. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Hamak na tao. At kasunod nito, biglang sumabog ang napakalakas na kapangyarihan ng Muramasa. Makalipas ang ilang sandali, makikita na si Ju-on na hawak ang Muramasa na ngayon ay nasa tunay na nitong anyo at naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. At kasabay nito, lumabas ang system message, Tomb cleared. Makalipas ang ilang sandali, tinulungan na ni Ju-on ng mga tao. Tara, akyatin nyo ng lubid na ito, dadalhin kayo nito palabas. At isa-isa namang sumunod ang mga tao at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Ngunit makikita na sumama na din sa mga aalis palabas si Abi Kiyoshi. Pinigilan siya ni Ju-on. Teka, sandali, hindi ka kasama. Ano ba talagang balak mong gawin sa mga taong ito kapag nakalabas ka na? At dito, sinabi ni Abi Kiyoshi na, wala akong gagawin. Sumusumpa ako, pakiusap. Palabasin mo lang ako. Kapag pinalabas mo ako rito, i-rekomenda kita sa gobyerno namin. Kapag sumali ka sa excavation team, maaari kang kumita ng hanggang 100,000 kada taon. Nasa amin pa ang prophetic future guide relic. Mas madali at mas magandang magtrabaho kasama namin kaysa mag-isa. Anong masabi mo? At sumagot si Ju-on na, ayos mukhang interesante ang alok mo. Tungkol dun sa future guide, ang alam ko ay may-ari lang ang pwedeng gumamit nun. Paano niyo yun nagagawa? At sumagot si Abi Kiyoshi na, may departamento kaming namamahala sa relic na yun. Sigurado kong ibibigay nila sa iyo ang buong suporta nila. At dito, napangiti si Ju-on at sinabing, magandang pakinggan yan Sige, umakyat ka na sa lubid. Pero ikaw ang huling aakyat. At sa isip ni Abi Kiyoshi napasabi siyang, ayos, nakaligtas ako. Gaya ng inaasahan, madaling naaakit ang simpleng taong ito sa halagang 100,000.
Habang paakyat sila sa lubid, muli siyang nagsalita. Alam mo, pinagsisisihan ko ang ginawa ko kanina. Pakiramdam ko magkakasundo talaga tayong dalawa. Ang isang taong may talento ay siguradong magiging malaking tulong sa kahit anong team. At sumagot si Ju-on na, kung ganon, pag-usapan pa natin ang negosyo. Nagtataka lang ako kung anong kumpanyang nasa likod ng Japanese excavation team. Dahil kung shady ang grupong iyon, ayoko masangkot sa kanila. At agad naman sumagot si Abi Kiyoshi. Huwag ka mag-alala. Ang nasa likod namin ay ang sikat na TKBM company. At dito, nanlaki ang mga mata ni Ju-on. Ayos ganun ba? At kasunod nito, bigla niyang sinipa si Abi Kiyoshi. At dahil dito, nahulog itong muli sa malalim na hukay. Habang paakyat si Ju-on, sinabi niya na, salamat sa impormasyon, tanga, mukhang handa kang sabihin ng kahit ano para lang maligtas ang sarili mo. Sino ba naman naggugustuhin makatrabaho ang isang kagaya mong basura? Habang nasa ibaba, desperadong sumigaw si Abi Kiyoshi. Hindi! Wag! Hindi mo pwedeng gawin ito! Ililibing mo pa talaga ako ng buhay! At kasabay nito, nagsimula ng gumuho ang buong paligid. At sumigaw pa itong si Abi Kiyoshi na, bumalik ka rito, gago! At dito pa lang talaga nagsisimula ang tunay na kwento ng Tomb Raider King. Bago tayo matapos mga lods, shoutout muna sa isa nating follower na nagpadala ng suporta. Maraming salamat! Malaking tulong talaga ang bawat suportang natatanggap natin dahil mas nabibigyan tayo ng oras na mag-focus sa paggawa ng mga content at mas napapabilis ang pag-upload ng mga susunod na episode. Sa bawat suportang natatanggap natin, mas kaunti ng oras na kailangan natin ilaan sa pagsa-sideline at iba pang hanap buhay. At mas marami tayong oras na maibubuo sa paggawa ng mas marami at mas magagandang videos para sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. At kung excited na kayo sa mga susunod na mangyayari, abangan ninyo ang next episode dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.